May kwento akong ibabahagi sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Magandang gabi sa iyo, gantimpala, at sa mga tagapagsubaybay ng kwento nyo. Nga pala, sa mga kasamahan ko, nung nangyari ang mga bagay na yon, alam nyo na siguro. Gusto ko kasi na kahit papaano, may makaalam ng karanasan natin. Paano? Simulaan na po natin. Buwan po ng Disyembre noon, gantimpala. Mga 1 linggo na lang at magpapasko na. Nang magsimulang magkayayaan ng tropa na pumunta sa lugar kung saan merong mga kwento-kwento. Noon pa man na ang mga taong nakatira doon ay kumakain ng mga di nila kadugo. Sabi ng isa naming kasama, matagal na panahon na raw yun, kaya siguradong wala na raw sila sa lugar. Dagdag niya pa na nung dumaan raw sila doon, wala na yung nasabing baryo, pero may pailan-ilan pa rin daw ng mga kabahayan. At ayon pa sa kanya, baka di na mga taga roon ang mga nakatira. Siyempre kami, gantimpala, naging kumpiyansa naman na hindi delikado yung nasabing dating baryo. Mga bandang 1:00 na ng hapon nun, nang magsimula kaming bumiyahe. Bali 6 kaming magkakabarkada ang gumala ng mga panahong iyon. 3 motor po ang dala namin. Nagbaon na rin kami ng mga inumin at kakainin namin. Gawa ng gusto ng lahat ng tropa na doon na magpalipas ng gabi. Mga bandang 5:00 po nang makarating kami sa nasabing baryo. Bali mahigit 4 na oras din ang biyahe namin. Alam mo ba, gantimpala, sa patuloy ko na pagmamasid sa buong paligid, bago ko lang napansin na wala palang signal ang lugar. Sabi ng isa naming kasama, ayos lang raw. At isang gabi lang naman kami doon. Aalis na rin kami pagka umaga. Maya-maya pa, pumanap na kami ng mapagtatayuan ng tent. At napagdesisyon na naming doon na lang sa sentro ng lugar. Bali kasi, gantimpala, ang hugis ng baryo pabilog at ang looban nun purong kagubatan na. Sa madaling salita, nasa kalagitnaan kami ng gubat. Pero malapit lang naman yun sa kalsada. Naririnig pa nga namin yung mga sasakyang dumaraan. Mga bandang 7:00 po nun nang magsimula kaming magpaapoy. Kakatapos lang din namin nun lagay ng mga tent, kaya nagpasya kaming uminom ng paunti-unti. At habang nag-iinuman po kami, may napansin po kaming 3 taong nakatingin sa amin. At sa kasarian ng mga yun, walang dudang mga lalaki yun. Di namin masyadong nakita ang mga pagmumukha nun, gawa ng nakatayo ang mga yun sa ilalim ng malaking puno. Niyaya pa nga po yun ng isa naming kasama. Ngunit parang walang naririnig ang mga yun. Di na lang po namin yun pinansin at nagpatuloy kami sa aming inuman. Mga bandang 12:00 na po nun nang magsimulang patugtugin ng isa naming kasamahan ang soundbox na dala niya. Sinabihan ko nga siya na baka pwedeng pakihinaan ng konti kasi medyo masakit sa tenga. At nung nilingon ko uli yung mga tao doon sa ilalim ng puno, nakita kong tumatakbo na yung 2 pa uwi. Tinapi ko naman ang mga kasamahan ko at nagwika ng, "Jess, pakihinaan mo nga yan."
May manong napapalapit sa atin. Baka nakakaistorbo na tayo sa kanila. Kaya nga, oy, tama, pahinga na tayo. Dagdag pa ng mga ito. Alam nyo ba, Gantimpala, habang papalapit na papalapit yung matanda sa amin, unti-unti akong nakakaramdam ng kilabot. Di ko rin alam kung bakit pero parang may kakaiba doon kay Manong. Nung malapit na nga ito sa amin, nagwika naman ito ng, Hanggat maaari sana, lisanin niyo na itong lugar. Hindi kayo magiging ligtas kapag dito pa kayo nagpalipas ng gabi. seryosong wika nito sa amin. Katulad ng karaniwang reaksyon, nagtaka naman kami. At panay ang tanong dito ng, bakit po ba, Manong? Ano po bang meron? Huwag niyo nang tanungin, mga iho. Siguradong di niyo magugustuhan ang mga maririnig niyo. Pasigaw ng wika nito sa amin. Pero sa sobrang katigasan ng ulo namin, Gantimpala, di namin sinunod ang mga sinabi ni Manong sa amin. Hanggang sa kalaunan, tuluyan na lang yung umalis habang pailing-iling. At nung mga oras na yon, Gantimpala, di ako uminom ng marami. Para lang mabantayan ko ang aking mga barkada. Nang masyado nang malalim ang gabi, tulog na ang apat naming kasama. Tanging dalawa na lang kami ni Jess ang gising ng mga oras na yun. Bali 3 ang itinayo naming tent. Medyo malamig na ng mga oras na yun, gawa ng makapal na ang hamog, Gantimpala. Kaya pumasok ako sa loob ng tent para kumuha ng kumot. At paglabas ko, nakita kong nakatulala si Jess na nakatingin sa malayo. Halos di na yun gumagalaw sa kinauupuan niya. At nang tinanong ko siya kung anong meron, dahan-dahan siyang tumuro at nagwika ng, tao ba yung nakaupo sa malaking bato, pre? Pagbanggit niya ng ganun, Gantimpala, animoy gustong sumabog ng dibdib ko sa kabang aking nararamdaman. Kahit na di ko pa nakita yung itinuturo niya. At nang lingunin ko nga yun, di nga nagkamali si Jess ng akala. Tao nga ang nakapatong sa malaking bato. Ngunit hindi yun ang nagpakilabot sa akin. Nang sobra, na hanggang ngayon, di ko malilimutan. Kundi ang mga mata nitong namumula. Gawa ng sa isip-isip ko, bago pa lang ako nakakita ng ganun. Sobrang kakaiba talaga kasi hindi normal sa isang tao ang ganun. Wala kaming ideya kung ano yun, Gantimpala. Gawa ng hugis tao nga yun. Pero may kakaiba doon. Nakataas ang mga buhok nun. At napansin namin na parang binabantayan kami ng nilalang na yun. Gawa ng di yun gumagalaw kung saan siya nakapwesto. Di rin namin alam kung anong intensyon nun sa amin. Ang ginawa namin ng mga oras na yun, Gantimpala, ginising namin yung mga kasamahan naming natutulog. At nung gising na ang mga ito, agad naming sinabi ang mga nakita namin. Ngunit nang lingunin namin yun, wala na yung kaninang nakaupo doon sa malaking bato. Nga pala, nakapwesto ang malaking bato sa likod ng bahay nung matanda na nagbigay sa amin ng babala. Nung mga oras na yun, kinabahan na rin yung iba pa naming kasamahan. Kaya ang ginawa namin,
Iniligpit namin ang aming mga kagamitan at tinahak ang daan pa uwi, maski malalim pa ang gabi. At nung paalis na kami, Gantimpala, maniwala kayo o hindi, nakita naming may dalawang malalaking tao ang nakatayo di kalayuan sa amin. Napakalaki ng mga yun. Hindi normal sa ordinaryong laki ng tao. Napansin pa namin na parang may mga dala pa yung mga kahoy. Sa sobrang takot namin, Gantimpala, di namin alam ang gagawin ng mga oras na yun. Parang gusto na lang namin iwan ang mga motor namin at tumakbo na lang. Gawa ng pakiramdam namin parang napakabagal ng takbo ng mga sasakyan namin. Yung pakiramdam na parang may puwersang pumipigil sa mga motor namin. Parang ganun. At nung napansin namin na malayo-layo na pala kami, medyo gumaan na ang aking pakiramdam. At makaraan ng mahigit 1.5 oras, nakarating na nga kami. Walang masyadong nag-ingay ng mga oras na yon. At kanya-kanya na kaming pumasok sa mga bahay namin. Kinaumagahan, pinagsabihan ako ng aking magulang. Gantimpala, gawa ng anong oras na raw ako umuwi kagabi. Sinabi ko lang naman na nagkayayaan kami ng barkada na uminom. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Pasko. Di ko pa rin makalimutan ang mga nangyari, Gantimpala. At nung binalikan namin ang lugar na yun, biglang nanlaki ang mga mata namin. Nang mapansin namin, wala ni isang bahay ang nakatirik doon. Tanging mga bato at mga puno lang ang nakikita namin. Agad naman kaming umalis. Alam nyo ba, Gantimpala, kahit tirik na tirik ang araw, ramdam ko pa rin ang matinding kilabot. At nang dumaan pa nga ang ilang araw, di ko pa rin makalimutan. Namuntikan na pala kaming gawing pagkain ng isang pamilya ng mga aswang para sa buwan ng Disyembre.